Good afternoon, guys. So currently I'm here at L98. So I'm facing at L98. I'm just gonna briefly update regarding sa ano natin, guys, Harrow Market nga rehabilitation. You can see the sign there, L98. And then currently inisya ang ilang relocation sa mga vendors. So malakat-lakat lang kita dire. So amuning ginput up nila temporarily. So half sang road muna siya, and it goes all the way. This is actually the area sa likod lang sang Harrow Church, Harrow Cathedral. So I'm gonna briefly show you some of the temporary vendors relocation areas, which is this one as well. So palaba ni siya hasta dito, as well as sa ining area. So usually kung market day, I think Thursday, traffic na di guys, so hindi ka na di kalusot. So we have here mga ugang na nagbaligya, and then some of the fruit stands nga ari dire. So ara mga riska pa, no, ara nakaputang sa ilang fruit stand. So I am now going towards the Harrow Big Market. Currently ang iyang status is almost the same sa Lapas Market, no, kay sa subong columns pa lang ang ginapatindog. So after the ilang foundation, so butang na sang columns, ang area nga ni sa ilang Harrow Market not as big as the Lapas Market, pero more on those squares man siya nga design. So by the way, ini part pa ni siya sang relocation temporarily sa mga vendors. So unlike sa may Lapas nga market nga sa kilid lang, isa lang ka dako siyang palaba nga building. Sa Harrow Market medyo scattered ang ilang mga relocation. Kay Miara, I think sa side sang Harrow Church, and in this case sa likod sa Harrow Church. By the way, Miara kita dari bakery nga barato lang, no. So I think it's named Zia's Bread House. So next time ipakita ko sa inyo may mga unique siya nga mga breads nga ginabaligya. So to my left is actually ari din nakabutang ang budget. So I think it is probably identical sa Lapas nga market. So it says there 392 million nga budget. So medyo natabunan na nakidamo na wires, no. And then the design, ari siya ang design, ano. So square is daw mall man siya nga type, no. Medyo faded na kay nainitan na. Moving on, amo ni siya ang area nga dire. So starting from here, pakadto siya sa dire lapos sa may L98 ang ining side. So tulatan awon naton as well as sa L98 nga side. So hindi mo siya makita dire, no, sa ground level, pero actually puro lang man siya sing columns. So try natin mag-cross sa L98 so that you will have a better view of the progress. So I think this is parts ng nila diri nga daw entrance, side entrance nila sa construction. So you can see there, puro na mga poste, no. So may mga kabilyada, puro mga poste.
So tanaw kita kadali. So guys, may mga poste. Then we will try to cross the street para nga further away makita naton ang view. So this is, I am crossing L98 at the moment. So siya guys, makita naton from here. So ang fence nga ni ari na siya. And then naramandang ila entrance na temporary inobra. So as you can see, may mga columns. So amo na siya subong ang current progress nila. So almost identical man sa may Lapas Market. Goes all the way up to there. The corner nila nga street man dito. So siguro kung matapos ini, at least mahuman na ang first level, and then siguro mo na pag-upra sa mga flooring for the for the second floor. So isa ni siya ka main road dire, no, ang L98 kani pirmi na dire traffic. So sa subong medyo tulutawhay. We will try to walk further para kita nato na ang dito gawang side, no. Siguro mauna-una lang gamay ang Lapas Market. Kaya daw nag-una build ang Lapas Market ahead sang Haro Market. So I would imagine kung mahuman na ini, so do may pagka-mall lang itsura yan. And I hope nga siguro sa dringa side may mga parking spaces na din. So may clearance siya away sa main road. Okay guys, so hasta na lang diri ay for now ang aton niya Haro Market niya construction, no. We will do some future updates as the project progresses. Thank you for watching, guys.